bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Mag-represent ka ng ganong witness, tapos, imbes na pasilitain nyo yung witness, uutusan mo, basahin mo na lang yan. Tapos, pag hindi mo, Naskip mo yung paragraph 20 eh. pag mali yung nabasa, tatayo ka pa, pupunta ka doon, sasabihin mo, teka, nalagpasan mo to, basahin mo to paragraph 20. Sinasabi lagi ni Senator Marcoleta, mahaba ang kanyang karanasan bilang isang practicing lawyer. Subukan niyang gawin sa korte yun. kung hindi siya napagalitan, baka nasigawan siya ng judge. Hindi pwedeng gawin yun. Yun, klaro, direkta niyang kino-coach yung witness. Kahit sabihin mong, sige, nagbabasa na nga eh. Isipin mo na nga, prepared statement eh. Tatayo ka pa para i-coach mo kung ano yung babasahin. Masyado namang halata yata, di ba? Yung puntong yun. So sa akin, napasimple lang. Totoo naman, hindi natin sinasabi na lahat ng sinabi ni ano nga pangalan niya? Orly Gutesa. Hindi ko sinasabi na lahat ng sinabi ni Orly Gutesa ay pawang kasinungalingan. Pero kung simula pa lang mga basic na bagay tulad ng maayos na pagsumpa dun sa iyong sinumpaang salaysay at maayos na pag-deliver ng iyong testimonya na hindi ka kailangang i-coach nung mismong taong nagtatanong sa'yo hindi nagawa. Simula pa lang parang ang laki na kagad ng duda eh. Pero di ba bali yung buong testimony mo ay nawi-weekend dahil dun Exactly. sa isang akala nila maliit na kakulangan, di ba? Lalo na usapin ng pag-notarize. Di ba yung buong testimony mo will suffer because of that? Definitely. Kasi nga, yung buong document na yun, wala nang ibig sabihin yun eh. So, yung submission ng dokumentong yun, yung affidavit, basically invalidated. Kasi hindi naman pala totoong sinumpaan yan eh. Hindi ka naman nag-swear before Attorney Barry, so sino mananagot doon kung talagang falsified yung notarial details? And number 2, pwede pa ba i-rectify yun? In relation to sa tanong ni Christian, paano may nagsasuggest kasi na si Marcoleta is liable himself eh. No? At Sa at the ethics minimum, or- balak siyang kasuhan sa ethics committee sa Senate. So, meron ng mga previous cases sa Supreme Court, pero ito specific doon sa nag-notarize, na pineke niya sinabi nung notary na humarap sa akin yung taong yan at sumumpa when in fact wala yung taong yon. Ninotarize lang niya na absent yung tao. Grounds for disbarment yun. May mga natanggal na sa pwesto. Yung ganito na ikaw ang gumawa ng falsification o kaya ikaw ang nag-introduce ng isang falsified document, well, by itself, krimen yun. Kung ikaw yung author ng falsification, falsification of public documents ang krimen, kung ikaw ang nag-introduce ng document knowing na mayroon depekto ito, use of falsified document. So, ang tanong dito, alam ba ni Senator Marcoleta na mayroon depekto itong anong ito? Kasi kung oo, meron talaga siyang pananagutan doon na pwedeng mauwi actually even sa level ng disbarment. Pero nag-agree ako na at the minimum, ethics issue. Kasi kahit sabihin mo hindi niya alam, kapabayaan yun. Dahil ikaw ang nag-introduce itong witness na ito, surprise, madalian. Basically, I suppose, ikaw ang nag-guarantee na itong testimonya nito ay reliable, di ba? Ito ay isang tao na yung sasabihin ay meron talagang katotohanan. Tapos yung basic lang na ganun, kaagad-agad, within hours from yung presentation ng evidence, lumalabas kaagad, depektibo yung dokumento pinagbabatayan. So ako, kailangan talaga niyang sagutin yun. Pwede ba niyang ulitin yun, yung affidavit? Pwede naman. At pwede rin naman niyang actually i-repeat yung lahat ng mga sinabi niya doon under oath. Actually, pwedeng ma-introduce yun into evidence. Pero tama si Sen Edu.
kahit na ulitin niya yun, medyo ano na eh. Kung ako yung Question na. kalaban na abogado, kukwestiyonin ko na yan. Kung halimbawa, pinatawag ako on the basis nung initial sasabihin ko, ano na yan tainted na yan Dahil may problema yung yung initial na ginawa Sinabi niya na sumumpa siya dyan, hindi naman pala totoo. Ito yun Nung tinanong siya that totoo ba yung notarization yan, dapat alam niya yun. Dahil dapat humarap siya mismo doon sa notary public at nag-oath siya sa harapan ng notary public. Ibig sabihin, kung sinasabi ngayon ng notary public na yon na hindi ko pirma yan, hindi ko tinatakan yan, kasi sinungalingan yung sinasabi niya na siya ay humarap at nag-attest before that notary public. So, meron tayong maxim sa batas di ba? Falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin, pag nagsinungaling ka sa isang bagay, malamang na malamang nagsisinungaling ka din sa ibang bagay. So kung nagsinungaling siya dun lang sa simpleng bagay na sinumpaan mo ba talaga yan sa harapan ng isang notaryo publiko at kaagad, kasi nungalingan na kaagad, medyo mahirap paniwalaan yung mga ibang bagay na sinasabi niya. At well, kasalanan din ni Senator Marcoleta, siya nagtanong ng question na yun Attorney Barry. Sinet up niya yung sarili niyang witness Attorney Barry, pwede Kasalanan niyo ni Senator Marcoleta kasi sinet up niya yung sarili niyang witness. Yung tinanong niya na, totoo ba itong notarization na ito? Sinabi, oo. Yung pala, hindi. Kumbaga, diniscredit niya yung sarili niyang witness.